Meron pong higit na interesado sa pagkakahuli kay Delphine Lee. Yan ang mga biktima nagbayad sa paniwalang makakamit ang pangarap nilang bahay. Sila ngayon, pati ang mga taong nagamit sa umano'y bilyon-bilyong scam ng Globe Asiatic ang hinahanap ng NBI upang magsampa ng reklamo. Narito po ang aking report. Mistulang ghost town ang ilang bahagi ng Severa Subdivision sa Mabalacat, Pampanga. Sa paligid ng nagtataas ang talahib, maraming bakanting unit. Ang iba, niloban at kinuha ang mga mapapakinabangan pa. Pero daig pa raw ng naakyat bahay ang sinapit ng mga residenteng nabiktima ng Globe Asiatic ni Delphine Lee. Si Evelyn Niebres bumili rito ng 2 unit noong 2009 sa halagang 1.537 million pesos. Pera pinaghirapan niyang ipunin at buong-buo niyang ibinayad. Kahit ano pa ho yan, as long na masasabing akin. Pero nalaman niya sa Pag-ibig na ang mga biniling unit ibinenta pala sa iba at ipinangutang pa sa Pag-ibig. Ang mga unit nakapangalan na sa mga ghost borrower. Mula nang nalaman ko, hindi na ako nakatulog, na-depress ako, na-stress ako, hindi na ako nakakain ng maayos. Bumabaho ang dugo ko, nag-90/60 ako dahil sa sobrang depression. 2009 nang madiskubre ng Home Development Mutual Fund ang paggamit umano ng grupo ni Lee ng mga ghost borrowers sa Pag-ibig para makakuha ng pondo sa kanyang Severa Housing Project. Kabilang sa mga ghost borrower na ito, ang mahigit 100 miyembro ng Pag-ibig sa Barangay Botocan, Quezon City na naiulat sa saksi noon pang 2010. Pumirma raw kasi sila sa questionabling housing loan ng Globe Asiatic, pero lumabas na kalaunan na nakalista pala sila sa mga bumili ng mga townhouse unit ng Globe Asiatic sa Pampanga. Kaya nagulat sila nang singilin ng Pag-ibig para sa housing loan amortization. Ngayong naaresto na si Lee, nagbubunyi ang ilang residente ng Severa. Tuwan-tuwa nga po ako dahil sa wakas nahuli rin. Sa tagal-tagal ng panahon, ito na siguro yung oras na para sa amin, hustisya kumbaga. Pero may ilang galit pa rin sa tao nga nila'y sumira sa pangarap nilang magkaroon ng disenteng tirahan. Kung pwede nga, sampalin, saktan, patayin. Kaya lang, hindi ho namin pwedeng magawa dahil baka kami po ang bumaliktad bandang huli. Sana po, Mr. Delphine Lee, kung sino man po yung mga nakasabwat nyo sa kasong ito, dapat sabihin nyo na para hindi lang kayong nagdurusa. Maging ang mga ghost borrower umano na natuntunan GMA News sa Bulacan, masaya rin sa pagkakahuli kay Lee. Para matapos na rin yung problema namin na pangalan namin ay malinis. Minsan, pangamba namin, yung kamukha nung hindi kami makaano sa, baka mamaya may humuli sa amin. Todo tanggi naman si Lee sa mga paratang. Marami kayo sinasabing biktima, pero tanungin nyo nga yung mga complainant, sila yung nakatira sa bahay ko eh. Hindi naman sila bayad pa eh. And 3 years na silang di nagbabayad. May panawagan ngayon ng Pag-ibig sa mga naloko umano ni Lee. Tinatawagan namin ang mga iba pang biktima ng Globe Asiatic. Maski yung mga hindi sa Severa, pwede kayong magpunta sa NBI at maghain ng reklamo laban sa Globe Asiatic.